Hindi lang mga Pinoy kundi maging dayuhan na aakit ng isang bundok sa Zambales. Matapos itong akitin, pwede namang magtampisaw sa Nagsasak Cove. G-Tay dyan kasama si Ian Cruz. May tuturing na most hiked mountain sa Zambales, ang Mount Balingkilat. Pati foreigners na hikayat umakyat, tulad ng Japanese na si Heita Motomura na 5 taon nang ine-explore ang Pilipinas. But it gets really steep here. Sulit naman daw kahit challenging ang pag-akyat. It becomes really amazing. That's so nice view. Cebu base si Motomura pero kinailangan niyang lumuwas sa Maynila nang humagupit ang bagyong Odette. Doon niya naisipang akyatin ng bundok sa rekomendasyon ng kanyang kaibigan. Hindi raw magsisisi sa 4 hanggang 6 na oras na hike dahil ito naman ang tanawing isusukli mula sa tuktok ng Mount Balingkilat. I like to hike the mountain where you can see the kind of combination of beautiful mountain ridges and the ocean. That's kind of really perfect to me. And then there's no tall tree on the top. You can have a 2060 view. At pagkababa ng bundok, pampapawi naman ng pagod ang paliligo sa Nagsasak Cove. Para kay Heita, maraming magagandang bundok ang Pilipinas na talagang nakakahumaling, gaya ng ilang inakyat na niya. Yeah, it's kind of underrated to be honest. Traveler or a foreign tourist like me, because the Philippines is basically for beaches. But yeah, Philippines has some good mountains. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.